Caught on cam ang isang motorista sa Lipa, Batangas kung saan siya ay nagulungan at nakaladkad ng malaking truck. Sa video, makikitang parehong lumiliko pa kanan ng truck at motorsiklo nang mahagip ng truck ang motor. Napuruhan sa kanang binti ang rider. Ayon sa PNP Lipa, Batangas, naisugod naman ang rider sa ospital pero nasawi kalaunan. Caught on cam din sa isang intersection sa Quezon City, ang motorista at kanyang angkas nang bumangga sa isang SUV. Kwento ng rider, mabilis ang patakbo ng SUV kaya nagkasalpukan sila. Pero giit ng driver, nabigla siya sa pagsulpot ng motorsiklo sa kanyang harapan. Sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang dalawa. Caught on cam naman sa Sorsogon ng isang rider at kanyang akas na sumemplang at dumaos-dos pa sa kurbadang highway. Sakto namang may parating din na truck. Mabuti na lang nakapreno agad ang driver ng truck at hindi nasagasaan ang mga nakamotor. Nagtamo ng sugat ang rider at angkas nito na kapwa menor de edad. Wala ring helmet ang dalawa. Mga kapuso, ingat-ingat po tayo. Ang mga insidente may paraan para maiwasan. At para tulungan tayong makakausap natin ngayong umaga ang MMDA Director for Traffic Education na si Antonio Pagulayan Jr. Good morning po, Mr. Pagulayan. Yes, magandang umaga, Ma'am Susan. Okay. Maganda sa ating mga umaga sa ating mga tagapanood. Okay, Director, balikan po natin yung ating mga caught on cam na aksidente. Talakayin natin kung paano sana pwedeng hindi humantong sa ganoon yung mga nangyari, yung mga nakita natin. Dito sa ating unang video, Director, kung saan namatay yung motorista sa kanyang pagliko, nasa blind spot kasi ng truck yung motor. Bawat sasakyan po ay iba-iba ang blind spot. Tama po yun? Tama po yun. Tama po yun. Paano po ba dapat na naiwasan yung ganyang aksidente? Dito pakita natin, Director. Okay, tama po yung sabi ng ating si Ma'am Susan, ano? Dahil po makikita po ninyo ang isang truck, iba-ibang mga sasakyan, iba-ibang blind spot. Sa truck ko, mas maraming blind spot ho ito. Unang-una dito sa likod ng truck, ito yung blind spot. Okay, no? oo. Sa side ho nito, no? Kung mapapansin niyo kahit na may side mirror, meron certain angle lang, no? Nakikita ka, no? So pag nandito ka, hindi nakita. Blind spot ho 'yan, no? Kaya mapansin niyo dun sa video kanina, yung motor, talagang yung driver kapag nasa kaliwa yan, hindi niya nakikita yung nasa kanan na. So napakadelikado sa atin yun. Kaya may mga motorista, ang advice natin sa mga motorista, kinakailangan maging mapagmatsyag tayo, be mindful of the others blind spots. No? Pangalawa, kahit na yung side mirror, ano, nakikita lang niya. So pag nandito ka yan, hindi na niya kita. Oo. So pag ganyan, huwag ka nang lumapit talaga, di ba? Oo, para maiwasan mo. Huwag ka nang sumabay. Pwede naman. Talagang dapat naman may distansya. Eto, Director, doon sa pangalawang caught on cam po natin na video, yung banggaan po sa pagitan ng motor at SUV sa isang intersection. Paano naman kapag ganyang nasa intersection, sino ba ang mas may right of way? Kunwari, wala naman traffic light. Naku, mahirap yan pag wala. Sino ba ang dapat na nagme-menor? Pakita po natin. Ito, so, nagkasalpukan sila yun. Nagkasalpukan sila kita. Mapapansin nyo, halos wala sa kanila ang nag-menor. Walang nagbigay. Pero siguro, mas magandang ipaliwanag natin sa isang intersection. kasi baliktad natin. Teka, yan. So ito halos talagang... Wala intersection yan talagang free-flowing parang gano'n, di ba? Okay. So kung ito kasi nagbanggaan, ano? Sa harap halos nakalusot na yung motor. Pero siguro wag na nating discuss kung ano yung sino may sala. No? So sa isang intersection, kasi paparating, kinakailangan, no? Paano ba yun? Yung tinatawag nating right of way, no? Okay. So kung halos sabay kayo, halos sabay dumating sa isang intersection, yung merong right of way ay yung nasa kanan. No? So dapat ang unang pagbibigyan nito, halimbawa ito yung motor, ano? Halimbawa motor, ito yung kotse. Kung halimbawa sabay sila, ang nasa kanan ang dapat mauna. Nako. Okay. Of course, kung meron namang stop sign dito, may mga drivers kasi na
hindi nila nakikita yung stop sign, hindi nila pinapansin, hindi nila sinusunod yung stop sign, hihinto siya dapat. No? Opo. So, always make it a habit as a general rule na kapag tatawid sa intersection, huminto muna o mag-minor at huminto if possible. Pinakano talaga yun, magbigayan. Magbigayan. Huwag kayo mag-unahan. Tama, Dahil tama. pag hindi kayo nagbigayan, malamang mayroong mangyayaring hindi maganda sa Yes, kalsada, di ba? Director, ito yung susunod natin, Director, sa kurbada, nangyari naman yung ating caught on cam na aksidente. Okay. Ano ba yung dapat pagka tinatanda kapag ganyan paliko o kurbada? Naku, minsan yung sa pagmamadali, ang naiisip yung iba nag-overtake pa, napakadelikado mag-overtake sa mga kurbada. Director, paano ba ito? Yes. Kung mapapansin ninyo, kurbada yan, of course, kurbada. ang general rule natin yan, pag sa kurbada, papasok ka sa kurbada, mag-slow down ka, no? O kung makikita, dito pa lang, nakikita mo kurbada, mag-slow down ka na. Kasi, alam niyo sa mga kurbada, yung meron tayong tinatawag na centrifugal force. Kung mas kurbada siya, mas malakas ang puwersa na hihilain ka palabas ng kurbada mo. Oo nga, So, lalo na nagmamotor, dalawang gulong lang yan. So, may tendency, pag hindi ka nagminor, na hahatakin ka palabas, mag-i-skid ka at mag-overshoot ka. Okay. So, yun yung pagkakamali ng halos maraming rider, maraming mga motorista. So, yung pagkakurbada is at no na mag-overtake ka, di ba? Hindi makaliko ka muna ng gano'n. Pag dito pa lang, talagang minor ka na. Kasi At sumunod ka. Sumunod Yung lane sa mo, kurbada. wag kang... Naku, di ba, ang dami yung ganyan insidente. Pag kurbada, talagang saka pa sisingit at makikipag-unahan. Anyway, napaka-educational nung binigay na tip sa atin ni MMDA Director for Traffic Education, Antonio Pagulayan Jr. Sa mga binahagi ninyong impormasyon, sana po maraming matuto na mga motorista, lalong-lalo na yung mga nagmo-motorsiklo. Di ba po, Director? Sabi nga ni Director kanina, naku, ang daming aksidente ngayon. Naangsan ko talaga ay yung mga motorsiklo dahil ang dami nakamotorsiklo ngayon. So mga kapuso, ang mga aksidente o krimen, atin yang susuriin dahil simula ngayon, wala nang blind spot pagdating sa kaligtasan. Tututukan natin yan, Caught on Cam.